Meron nga bang sapat na dahilan para ang isang tao ay iyong pagtaksilan at iwanan? Sapat na dahilan ba na hindi ka masaya para pagtaksilan mo siya at para saktan mo rin siya? May sapat na dahilan nga ba kung bakit ang mga tao ay naghahanap ng iba? Yan ang temang iikutan ng ating kwento na itatampok natin sa inyo ngayong araw. Nako, trending na naman ang mga pagtataksil. At kahit nga mga artista ay pinagtataksilan, tayo pa kayang mga normal na tao lamang? Atin pong abangan at tunghayan ang ating tampok na kwento sa araw na to na pinadala ng ating isa sa mga suki na si Thea sa pamamagitan ng ating email address na mamamiacdo0317@gmail.com. Kaya eto na ang ating tampok na kwento sa araw na to. Dito lamang sa Dear Mama Mia. Marami ang nagsasabi na ang punto ng buhay ay maging masaya. Marami ang nagsasabi na kung hindi ka na masaya, huwag ka nang mag-aksaya ng oras at umalis ka na. Pero paano kung binigay mo naman ang lahat para lang maging masaya ka sa kanya? Kaso lang sa katapusan, mas pinili mo pa ring lumayo para piliin ang nagpapasaya at nagpapaligaya sa iyong puso. Dear Mama Mia, isang magandang araw po para sa inyong lahat na nakikinig ngayon nitong aking liham. Alam ko po, Mama Mia, na lahat ng mga taong nakikinig sa inyo ay may kanya-kanya ring mga karanasan. Kaya maiintindihan ko kung may kanya-kanya din silang opinyon tungkol dito sa ikukwento ko sa inyo. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Thea. Isa po ako sa mga nai-inspire nyo araw-araw at isa rin ako sa araw-araw na nag-aabang kung meron man kayong bagong upload. Mama Mia, sisimulan ko po ang kwento ko nung ako ay bata-bata pa lamang. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay hindi po ako mahilig noon sa pakikipagrelasyon. Masyado po akong focus sa aking goal sa buhay. Gusto ko pong magtagumpay. Gusto kong magkaroon ng sapat na ipon at syempre matibay na karera para masabi kong independent na ako. Mama Mia, mula umpisa pa lang nung ako ay nakamulat, ang tingin ko po sa aking mga magulang ay akin pong mga kalaban sa buhay. Pakiramdam ko ay ayaw nila akong maging masaya. Napaka-stricto kasi ng mga magulang ko. Lagi nilang sinasabi sa akin noon at sa aming magkakapatid na hanggat nasa bubong daw nila kami, sila lang daw ang masusunod at wala kaming boses para tumanggi. Dati pa lamang ay naiintindihan ko na hanggat sila ang nagpapakain sa akin ay hindi talaga ako magkakaroon ng totoong kalayaan. Kaya naman inisip ko talaga mula high school hanggang nagkolehiyo ako na tatapusin ko ang pag-aaral ko. Aayusin ko ang buhay ko hanggat sa magkaroon na ako ng sapat na lakas ng loob at syempre sapat na pera para pwede ko nang iwanan ang aking mga magulang at mag-umpisa na ng sarili kong buhay. Mahirap po kasi, lalo na kapag araw-araw na may magdidikta sa mga pwede at hindi mo pwedeng gawin kahit buhay mo pa ito. Lalo pa akong nagrebelde sa loob-loob ko, Mama Mia, nung nag-18 years old na ako. Alam ko kasi na kapag 18 years old na ang isang tao, dapat ay may karapatan na siya sa buhay niya. Legal na nga at pwede na ngang makulong, di ba? Bakit hindi pa pwedeng magdesisyon sa buhay niya? Kaya lang, hindi talaga pumapayag ang mga magulang ko.
Maging ang sinasabi ng batas na kapag 18 ka na ay legal ka na, baliwala yun sa mga magulang ko, Mama Mia. Kaya hindi talaga ako nagpa-distract, lalong-lalo na sa mga pag-ibig na yan. Ayoko kasing sabihin ng mga magulang ko sa akin na tama ang paghihigpit nila kapag ako ay nasaktan o di kaya nadisgrasya at bigla na lang mabuntis at hindi pananagutan. Ayokong magkaroon sila ng tsansa para mas lalo akong maliitin at mas lalo nilang iparamdam sa akin na tama sila at kaming mga anak ay mali. Kaya ang ginawa ko po ay nagsikap hanggang sa tuluyan na nga akong nakapagtapos sa aking kinuhang kurso. Nung nakapagtapos ako, kung ang ibang mga kaedaran ko ay magpapahinga muna kapag summer break dahil gusto munang bumawi sa pagod na kanilang nasayang sa kanilang pag-aaral, ako po, Mama Mia, ay diretsyong paghahanap na ng trabaho ang inatupag ko. Automatic graduation ko ngayon. Pagka-Lunes, Mama Mia, ang ginawa ko ay nag-submit na ng mga application at curriculum vitae sa lahat ng mga kumpanyang ninanais ko pong pasukan. Buti na lang, Mama Mia, at natanggap naman ako sa isang kumpanyang akin pong hinihiling. Masayang-masaya ako nung natanggap ako bilang isang interior designer sa isang kilalang firm ng bansa. Talagang masaya. Ibig sabihin noon, Mama Mia, ay makakalaya na ako sa aking mga magulang. O Teya, ba't ba ang atat mong maghanap ng trabaho? Minsang tanong sa akin ng kuya ko. Kasi kuya, gusto ko nang magkaroon ng pera na sariling akin . Hindi ka naman inuobliga dito sa bahay. Tsaka alam mo naman na kailangan mo munang magpahinga, di ba? Di ka ba napagod sa ilang taon mong pag-aaral? Kuya, nag-aral nga ako para makapaghanap agad ako ng trabaho. Tapos ngayon, pipiliin ko pang magpahinga kaysa maghanap. At isa pa, may trabaho na ako, kuya. Mag-uumpisa na ako sa agency. Talaga? Ang bilis mo namang makahanap ng trabaho. Matalino ata to. Ginalingan ko masyado para naman kapag nakita nila ang grades ko agad akong matanggap. Tuwang-tuwa naman ang mga magulang ko sa akin. First time ko pong nakita at narinig na pinagmamalaki nila ako. Lalong-lalo na doon sa dalawa kong kuya na hindi agad naghanap ng trabaho at nung nakahanap ay mga trabaho raw na mga maliliit ang sahod. Sa akin kasi, Mama Mia, ay malaki agad ang sahod ko. Halos trumiple po sa minimum wage ng aming lugar nung mga panahon na yon. Tignan niyo itong si Teya Masyado yatang ginalingan. Kita mo yung kapatid ninyo? Sumusunod sa amin kaya nagkaganyan. Hindi naman po ako proud, Mama Mia, na pinagmamalaki ako ng aking mga magulang in the expense sa mga sirang emosyon at sirang mga pangarap ng akin pong mga kapatid. Hindi na lang po ako ngumiti o sumagot. Pumasok na lang ako sa kwarto ko at sabi kong magpapahinga na ako dahil maghahanda pa ako sa trabahong papasukin ko. Hindi naman po sa pagmamayabang pero medyo nakakaalwan po ang aming pamilya, Mama Mia. Hindi kami inuobliga ng aming mga magulang na magtrabaho agad. Hindi kami nila inobliga na magbigay ng kahit na ano sa bahay dahil sobra-sobra naman ang kinikita ng mga magulang ko sa kanilang mga negosyo. Ang ginawa ko na lang, Mama Mia, ay inipon ng sahod ko. Mga 5 buwan ng pagtatrabaho nung nagpaalam ako sa mga magulang ko na magsasarili na ako. Bakit? Ayaw mo ba dito sa bahay? Maluwag naman dito, tsaka malaki ang kwarto mo. Hindi rin naman to kalayuan sa iyong pinapasukan, di ba? Sabi ni Papa na nagulat sa naging desisyon ko. Ano kasi Papa, hindi naman po sa ganon.
Ang gusto ko lang po talaga ay magkaroon ng independence. Nung una ay umayaw pa sila. Buti na lang at nag-back up agad sa akin ang mga kuya ko at sinabing panahon na para palayain nila ako. Diba sabi ninyo, itong si Thea ay naging sunod-sunuran sa mga utos ninyo? Siguro panahon naman na pagtiwalaan nyo tong kapatid namin. Tuwang-tuwa ako sa mga kuya ko dahil kahit na lagi silang nakukumpara sa akin ay alam siguro nila ang nararamdaman ko kaya binak-upan nila ako sa plano ko. Walang nagawa ang mga magulang ko kundi pumayag. Nung pumayag sila, kinabukasan din ay naglipat na ako ng mga gamit ko. Nagulat pa ang mama ko nung nakita niyang nag-e-empake na ako. Oh, kakapaalam mo lang kahapon, ngayon mag-e-empake ka na? Nakahanap na kasi ako ng malilipatan, mama. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay naghanap talaga ako ng malilipatan bago ako nagpaalam sa kanila. Inisip ko kasi noon kapag hindi sila pumayag, aalis pa rin ako. Diba sabi nila, sila ang magdidikta sa gagawin ko hanggat nasa bubong nila ako? Pwes aalis ako doon kaya wala na silang magagawa pa. Ang totoo niyan, nakapag-down na po ako at nakapagpa-renovate na sa mga gusto kong mangyari dun sa apartment na rerentahan ko. Siyempre hindi ko sinabi sa mga magulang ko kung saan ako nagre-renta. Ibang lugar at ibang building po ang sinabi ko sa kanila dahil ang goal ko nga nung umalis ako sa bahay ay para wag na nila akong madiktahan. Kaya ayaw na ayaw ko na masundan nila ako. Tanging ang dalawang kuya ko lamang ang nakakaalam kung saan ako dahil hindi ko naman inilihim yun sa kanila. Sabi pa nila sa akin, binak-upan daw nila ako kaya nararapat lang na malaman nila kung nasaan ako para at least maging kampante sila. At mula nga noong nakalipat ako ay nagkaroon ako ng kakaibang klase ng kalayaan. Nagkaroon ako ng kaginhawaan sa puso. At dito nga sinimulan ko pong baguhin ang buhay ko, Mama Mia. Sinimulan kong ako muna ang iniisip ko. Hanggang sa ako ay na-promote sa trabaho, naging maganda lalo ang pasahod ko. Maganda na rin ang mental health ko dahil wala na pong mga taong dikta ng dikta sa akin sa kung ano ang dapat kong gawin. Lumipas ang mga taon at nagkaroon na rin ako ng mga iilang relasyon. Siguro, Mama Mia, dahil hindi ko po alam kung ano ang i-expect sa isang relasyon, kaya hindi po ako marunong magdala ng relasyon. So ang ending, lagi pong sa hiwalayan natutuloy ang mga relasyon namin ng mga naging boyfriends ko. Sa mata ng karamihan ay maayos ang buhay ko. May magandang trabaho, may sarili ng tinitirhan, at syempre may sarili ng ipon. Pero mas lalo pong naging kompleto at #goal ang buhay ko nung nakilala ko po si Jules. Si Jules, Mama Mia, ay isang guro sa kolehiyo kung saan ako graduate. Nagkakilala kaming dalawa nung kumuha ako ng mga ibang mga requirements ko sa school na kinakailangan ko dahil plano ko noon na mag-apply pa abroad. Nagkabungguan kaming dalawa. Animoy isang eksena sa pelikula ang pagtatagpo namin. Hindi naman po malayo ang agwat ng mga edad namin, Mama Mia. Medyo malapit-lapit lang. Hi, bagong teacher ka dito? Tanong niya sa akin nung nagkabungguan kami. Hindi. Nandito ako para humingi ng mga requirements. Mag-a-abroad kasi ako eh. Ganun ba? Pero bakit parang familiar ka sa akin? Tanong niya ulit. Siguro dahil dito ako graduate. Ikaw ba? Dito ka ba graduate? Oo, dito din ako gumraduate. At yun ang naging umpisa ng aming usapan. Pareho rin pala kami noon na papunta sa registrar office kaya magkasabay na kaming naglakad. Nung nandun sa registrar ay nauna po siyang in-entertain ng officer doon, Mama Mia. At nung
turn ko na, akala ko ay umalis na si Jules. Pero hindi pala. Andun lang pala siya at nakaupo at inaantay na matapos ako. Nung natapos ang pakikipag-usap ko dun sa registrar officer, ay bigla siyang lumapit sa akin. O ano, ayos na ba? Babalik pa ako sa Makalawa, sabi niya eh. Hindi pa kasi prepare yung ibang mga requirements ko. Ganun ba? Gusto mo bang samahan kita ngayon? May lalakarin ka pa ba? Tumaas ang kilay ko at napatingin sa kanya. Sorry. Masyado ba akong presko? Sorry ako kasi ang tipo ng taong naniniwala na huwag palalagpasin ang mga pagkakataon. At nandito ka ngayon sa harapan ko kaya ayokong palagpasin ang pagkakataon na to. Tumawa ako sa kanyang tinuran. Sorry, may boyfriend ka ba? Nakalimutan kong itanong eh. O asawa? Wala akong boyfriend at wala rin akong asawa. Sagot ko na nakangiti. Ayos, pwede ba kitang ayaing magmerienda? Napakabilis mo Hindi, gusto lang kitang kilalanin. Pero kung nabibilisan ka at ayaw mo naman, ayos lang din. Ano ka ba naman? Ayos lang. At isa pa, wala naman na akong lalakarin ngayon. Pumunta kami sa isang coffee shop na malapit lang doon sa school, Mama Mia. Nagkwentuhan kaming dalawa at nagtawanan at hindi na namin namalayan ng oras. Mag-4 na oras na pala kaming nagkukwentuhan. Kung hindi pa dumilim sa labas ay hindi pa namin malalaman ng oras. Masaya siyang kakwentuhan, marami siyang alam at syempre malawak po ang kaniyang pag-iisip. Isang bagay na talagang hinahanap ko sa isang kaibigan at kaibigan, Mama Mia. Maganda talaga yung nagkakaintindihan kayo lalo na sa kung ano-ano pang mga usapin. Nung dumilim na ay inaya ako ni Jules na kumain sa labas at hindi rin naman ako humindi. Pinaunlakan ko siya dahil nakakapagod na rin magluto pagdating ko sa apartment. Matapos naming kumain ay hinihatid niya ako at hiningi niya ang cellphone number ko. Hindi ko na rin naman ipinagkait pa yun, Mama Mia, dahil lang totoo ay type ko rin naman siya. Nung makaalis siya ay agad akong nag-CR at syempre naghanda na para ako ay matulog. Pero bago ako mahiga ay nakareceive ako ng text mula sa kanya. Pagpapasalamat para sa araw na yon at syempre pag-i-inform at pag-a-update na rin sa akin na nakauwi na siya ng matiwasay. Sa gabing yon ay halos hindi kami makatulog dalawa sa pag-text, Mama Mia. Inad na rin niya ako sa iba pa naming mga social media accounts. Hanggang sa naging araw-araw ng pagtitext at pagtatawagan namin. In fact, ay sinamahan nga niya ulit ako sa registrar office nung bumalik ako. Ilang araw pang lumipas ay nag-aya na naman siya na manood ng sine. Hanggang sa naging routine na naming dalawa yon, Mama Mia. Hanggang sa nanligaw na nga sa akin si Jules. Hindi na rin naman ako nagpatumpik-tumpik pa dahil lang totoo ay gusto ko rin naman talaga siya. Agad akong umoo sa kaniyang panliligaw. Masayang masaya si Jules, pero ang kasiyahan na yon ay hindi raw kumpleto. Inamin niya sa akin isang araw na siya raw ay kinakabahan at nalulungkot na kahit hindi pa sigurado ang pag-alis ko. Bakit ka naman nalulungkot at kinakabahan? Ano kasi, bago-bago pa lang natin, iiwan mo na ako? Ano? Anong iiwan? Sabi mo kasi, mag-a-abroad ka, di ba? Sorry Sorry kung sasabihin ko to sa'yo. Alam ko naman na ito ang goal mo. Mula nung nagkakilala tayong dalawa eh. Kaya lang hindi talaga mawala sa isip ko na malalayo ka sa akin kahit bago pa lang tayo. Tumawa ako, Mama Mia, tsaka sinabi ko sa kanya ang plano ko. Hindi na rin kasi ako matutuloy sa abroad. Nanlaki ang mga mata niya at ang ngiti niya ay abot tenga na. Talaga? Niloloko mo lang yata ako eh. Hindi kita niloloko.
Totoo nga, hindi ako matutuloy sa abroad. Bakit? Bakit nagbago ang isip mo? Siguro dahil sa akin, no? Ang kapal mo? Di dahil sa'yo, kundi dahil sa promotion na natanggap ko sa opisina. Dumami rin kasi ang projects ko at ngayon ay binibigyan na ako ng kalayaan ng boss ko na mag-design ng sarili kong mga disenyo sa interior. Talaga? Magandang balita yan. Niyakap ako ni Jules at sa unang pagkakataon, Mama Mia, ay binigay ko ang sarili ko sa kanya. Nasa loob kasi kami noon ng apartment ko habang magkausap kami at katatapos lang naming mag-dinner. Nadala na rin kaming dalawa sa init ng aming mga katawan at sa kasiyahan na pareho naming naramdaman. Tuwang-tuwa din kasi siya dahil hindi na ako matutuloy sa abroad. Aaminin ko, Mama Mia, na malaking factor po yung promotion ko sa trabaho kung bakit hindi ko na itutuloy ang pag-a-abroad. Pero isa rin sa mga factors ay si Jules din talaga mismo. Marami kasi ang nagsasabi sa akin, lalong-lalo na yung mga kaibigan at mga katrabaho ko na nakakakilala kay Jules na mas swerte na ako sa kanya. Hanggang sa lumipas ang ilang taon ng aming relasyon ni Jules. Nag-celebrate kami ng aming 3rd anniversary, Mama Mia, at masayang-masaya kaming dalawa. Kung tutuusin, halos perpekto na nga ang buhay ko. May matino at mabait na boyfriend, may magandang trabaho, may sarili ng sasakyan at meron na ring sariling bahay sa pagkakataon na yon. Siyempre, inuna ko talaga ang pag-i-invest ng mga properties. Pati rin naman ang mga magulang ko ay naging masaya sa mga desisyon ko sa buhay. Nakilala na rin nila si Jules dahil pinakilala ko na ito sa kanila nung first year or first anniversary pa lang namin. Natuwa naman ang mga magulang ko dahil matinuraw ang lalaking nakuha ko. Kaya naman wala nang kaproble-problema kung tutuusin ang aming relasyon. Tahimik at simple lang ang relasyon namin ni Jules, Mama Mia. Meron siyang mga pagkukulang pero binabaliwala ko na lang yun dahil alam ko namang walang perpektong relasyon at wala pong perpektong karelasyon. Ako din naman sa sarili ko ay aminado na hindi rin ako perpekto. Kaya naman, Mama Mia, inisip kong maayos na ito. Kesa naman, gawin ko pang komplikado ang lahat. Oo, aaminin ko, hindi masyadong ingrande yung saya. Lalo pa nung lumipas na ang ilang taon sa aming relasyon. Nawala na po yung kilig at kung anumang excitement na nararamdaman ko. Siguro, Mama Mia, ay may pagkarebelde din talaga ang puso ko. Mas ninanais ko minsan na may thrill ang isang relationship. Si Jules kasi, lalo na kapag meron pong pasok at syempre lalo na kapag mga final exam at kung ano-ano pang mga activities sa school, ay mahirap po siyang hagilakin. Minsan kapag nagkikita kaming dalawa, ay diretsyong tulog na siya. Kung may nangyayari man sa amin, hindi na po katulad dati. Wala na po yung thrill. In short, Mama Mia, wala na po yung mga pa-foreplay na ganyan. Diretso na. Nung una ay naiintindihan ko naman. Nung una ay ayos lang naman sa akin dahil totoo naman talaga na dumadaan sa mga ganon ang mga relasyon, hindi ba? Pero sa katagalan, Mama Mia, ay nakaramdam po ako na parang binabaliwala na ni Jules ang damdamin ko. Kinausap ko naman siya at aminado naman siya sa kaniyang mga pagkukulang. Naniniwala naman ako sa sinabi niya na babawi siya. Sure, bumabawi din naman siya pero makalipas lamang ang ilang linggo ay balik na naman kami sa dating gawi. Nawalan na po ng spark ang relationship namin. Yung pagniniig naming dalawa ay parang obligasyon na lang at hindi na po siya yung ginugusto talaga naming dalawa. Ramdam ko noon, Mama Mia, na pinaparaos na lang ni Jules ang kanyang nararamdaman at wala na yung dating pagkikare niya.
Ano ka ba naman? Sanayan lang yan, girl. Sabi ng isa kong kaibigan. Buti ka nga napakabait ng boyfriend mo. Buti ka nga trabaho lang ang karibal mo sa boyfriend mo. Samantalang ako, nako, ang dami-dami niyang nilalandi sa messenger. Alam mo bang nahuli ko na naman siya kahapon? Ganun lagi ang siste kapag nagsasabi ako sa mga kaibigan ko, Mama Mia. Lagi nilang binabaliwala ang damdamin ko sa relasyon naming dalawa ni Jules. Lagi nilang sinasabi na mas swerte na nga ako kumpara sa kanila. Lagi ko rin kinukumbinsi noon ang sarili ko na mas swerte na nga ako kay Jules kumpara sa mga kaibigan ko. Pero Mama Mia, ang hindi nila alam ay masakit din kapag nagkaroon ka ng boyfriend na kulang sa emotional intelligence. Yun bang hindi nakakaramdam ng mga sakit na nararamdaman mo? Yun bang hindi nakakaramdam kapag nagtatampo ka na dapat ay kailangan mong ispilingin ang bawat words sa kanila? Alam mo yung ganon? Yung parang baliwala ka naman. Hindi nga nagloloko. Pero wala naman yung pag-iintindi na hinahanap mo. Pero syempre, gaya nga ng sinasabi ng karamihan, ay maswerte na po ako kaya nagtiis na lang ako. Pikit mata ko na lang tinanggap ang lahat ng yun, Mama Mia. Kasi, eto naman ang pinasukan ko Eto naman ang isang bagay na dapat ay matagal ko nang tanggap, hindi ba? Kaya hinayaan ko na lang, Mama Mia. Hindi perpekto ang relasyon namin. Oo, totoong hindi sapat, pero dapat makontento ako dahil wala namang sapat na relasyon, hindi ba? Iniisip ko, Mama Mia, kapag naging mag-asawa kami ni Jules ay sa ganito din naman pupunta ang lahat. Kaya buti na lang maaga pa, masanay na ako. Akala ko, Mama Mia, akala ko ay wala nang iistorbo sa tahimik ko namang mundo. Pero nagbago po ang lahat. Nagbago po ang lahat nung dumating ang isang lalaking itago na lang natin sa pangalang Marco. Si Marco, Mama Mia, ay isang bagong kliyente ng firm na pinagtatrabahuan ko. Isa po siyang architect, Mama Mia. Isang architect na hindi mo masasabing sikat na sikat pero meron din siyang mga magagandang obra. 34 years old na siya. Alam ko may asawa na siya't anak. Nung una ko siyang makita ay hindi ko po maipaliwanag ang aking naramdaman. Alam ko po, Mama Mia. Alam ko na hindi dapat pero iniisip ko normal lang naman siguro ang magkaroon ng crush, hindi ba? Iniisip ko na happy crush lang ang nararamdaman ko kay Marco. Pero habang tumatagal, Mama Mia, nakakaramdam po ako na parang may kuryenteng dumadaloy sa katawan ko kapag nasisilayan ko siya. Para bang na-excite ako. Na para bang sa bawat araw na magising ako ay gusto kong unang nakikita si Marco. Mama Mia, ang totoo niyan ay sinasaway ko po noon ang sarili ko. Bakit ko nararamdaman sa isang tao to? Dapat sa boyfriend ko lang. Normal lang yan. Normal lang na magkaroon ng atraksyon, pero ang hindi normal kapag may ginawa ka sa atraksyon na yan, ha? Paalala sa akin ng best friend ko kung minsang naikwento ko sa kanya ang tungkol kay Marco. Mama Mia, ewan ko pero napaka mapagbiro pa talaga ng tadhana. Sa dinami-dami ng mga interior designer dun sa firm namin, ay ako pa talaga ang napili ng aming boss na makipag-collab o makipagtrabaho kay Marco. Ako ang napiling mag-assist sa kanya para sa mga projects niya. Hanggang sa dumami ng dumami ang projects niya, kaya mas dumalas ng dumalas din ang mga meetings namin para sa mga projects na kanyang hinahandle.
Ako kasi ang designer or interior designer ng kaniyang mga proyekto. Sa bawat pagkikita namin ay hindi po naiiwasan na tila ba may nabubuong koneksyon sa pagitan naming dalawa. Isang koneksyon na dapat ay iwasan. Isang koneksyon na dapat ay hindi na mangyari pa dahil hindi po nararapat. May pamilya na po si Marco at ako naman ay may Jules na. Kaya alam kong mali. Kaya hanggat makakaya ko noon, Mama Mia, ay pilit ko pong iniiwasan at iwinawaglit sa puso't isip ko ang koneksyon na nagkakaroon sa pagitan naming dalawa ni Marco. Hindi ito maaari. May Jules ka na, may boyfriend ka na. Isang araw noon, Mama Mia, may meeting kami ni Marco. At habang nagmi-meeting kami ay tumatawag sa akin si Jules. Hindi na iwasan na may pinapakita akong design kay Marco at nandun siya sa may likuran ko. Nakaupo ako noon samantalang siya naman ay nakatayo. Eto sir, okay na ba to? Tanong ko sa kanya nang itinuturo ang disenyo ko. Pero bigla siya, Mama Mia, na lumapit sa likuran ko at saka yumuko. Baling malapit na ang mga mukha namin sa isa't isa dahil yung kanyang mukha ay nasa kaliwa ko ng balikat noon at tinitignan ng pinapakita kong design. Halos nanigas po ako noon at hindi ako makagalaw, Mama Mia. Alam ko kasi na kung gagalaw ako at lilingon ako sa kanya, ay pihadong magkakalapit talaga ang mukha namin sa isa't isa. Maganda siya pero parang may kulang eh. Sabi niya sa akin sa kanyang napakalalim na boses. Hindi ko maintindihan noon ang aking nararamdaman. Para pong nanginig bigla ang aking mga kalamnan dahil sa bulta-bultahing kuryenteng gumapang sa buong katawan ko. Lalo na, Mama Mia, nung naramdaman na ng tenga at leeg ko ang paghinga ni Marco. Natahimik kaming dalawa at pareho kaming nasa ganong sitwasyon nung biglang nag-vibrate ang cellphone ko sa mesa. Bigla itong umilaw at syempre tinignan yon ni Marco at nakita niya na may boyfriend ang nakapangalan dun sa nag-text sa akin. Bigla siyang tumayo. Sorry. Yung boyfriend mo may message sa'yo, sabi niya. Tinignan ko yung mensahe ni Jules. Nag-aaya siya ng dinner mamaya. Wala naman sa plano yun pero biglaan. Sabi niya na mimiss na raw niya ako. Kaya nag-reply ako at sinabi kong nasa meeting pa ako at susunod na lang ako sa restaurant na sinabi niya. Ang gusto kasi niya ay sunduin ako, Mama Mia. Sabi ko susunod na lang ako dahil nasa labas naman ako at nakikipag-meeting. Matapos kong sagutin yon ay inilapag ko ulit ang aking cellphone sa mesa ngunit patalikod na, Mama Mia. Para kung umilaw man ito ay hindi na makita ni Marco. Hindi ko nga alam kung naiinis ba ako o natutuwa ako sa timing ng text noon ni Jules. Kahit na kakaibang feeling ang naramdaman ko habang halos magkadikit na ang mukha namin ni Marco kanina, ay aaminin ko naman na natutuwa ang katawan ko sa presensya niya. Aaminin kong medyo na-disappoint ako nung bigla siyang lumayo. Pero yung utak ko naman, Mama Mia, ay nagsasabi na tama lang ang nangyari. Tama lang na biglang nag-text itong boyfriend ko dahil kung hindi ay baka kung saan na napunta ang tensyon na kanina pa namin naramdaman ni Marco sa isa't isa. Pagkatapos nun ay parang nawala sa mood itong si Marco. Dali-dali niyang tinapos ang meeting naming dalawa. Hindi na rin siya ngumiti pa sa akin bago pa siya umalis. Ako naman nung nakaalis siya ay hindi pa rin ako halos makagalaw. Bumabalik-balik pa rin sa isip ko ang mga nangyari kani-kanina lamang. Ano nga kaya kapag hindi nag-text si Jules? Nagkadao pa kaya ang aming mga labi sa isa't isa?
Halos sinampal ko na noon ang sarili ko dahil sa mga iniisip ko. Hindi nga dapat yung iniisip mo dahil may boyfriend ka na at may pamilya na yung tao. Sabi ko noon sa sarili ko. Kaya naman nung mahimasmasan ay agad kong niligpit yung mga designs na binigay ko kanina kay Marco. Sabi niya may mga ipapabago daw siya sa mga yon at iti-text na lang daw niya. Kaya naman niligpit ko ang lahat ng yon at nilagay ko sa mesa ko. Pagkatapos ay pumasok ako ng CR at nag-ayos ng sarili ko dahil papunta na ako noon sa dinner naming dalawa ng boyfriend ko. Girl, dapat nakafocus ka na ngayon sa boyfriend mo. Paulit-ulit kong paalala sa sarili ko habang nakatingin ako sa salamin. Noong nakita kong maayos na ang itsura ko ay umalis na rin ako sa opisina. Gabi na rin kasi yon, Mama Mia, kaya wala nang masyadong tao. Nung nakarating ako sa restaurant ay nagulat ako sa preparation na ginawa ni Jules. Nasa parang isang private hall po kami. Tapos nakita ko doon ang mga pamilyar na mukha. Mga mukha ng kaibigan ko pati na rin ng mga magulang ko. Andun din ang mga kapatid at mga magulang ni Jules. Kinabahan ako noon, Mama Mia. Sobrang kaba ang aking naramdaman nung mga panahon na yon. Anong nangyayari? Bakit parang ang daming tao? Tanong ko kay Jules. Biglang may tumugtog ng isang romantikong kanta na naka-violin, Mama Mia. Biglang may mga flowers na dumating. Alam ko na kung anong mangyayari. Kinabahan ako. Gusto kong tumakbo pero hindi ko magawa. Pumasok sa isipan ko si Marco. Habang unti-unting lumuhod sa harapan ko noon si Jules. Nagsalita si Jules, Mama Mia, pero ang tanging naaalala ko lamang ay ang unang mga sentences niya. Baby, Thea, matagal na rin tayong dalawa. 3 taon na tayo mahigit. Siguro ito na ang tamang pagkakataon para i-level up natin ang relasyon nating dalawa. Yun lang ang tanging naaalala ko, Mama Mia, dahil tumakbo na noon ang utak ko. Hanggang sa itinanong na niya sa akin ang isang tanong na alam kong ninanais marinig ng halos lahat ng kababaihan mula sa kanilang mga nobyo. Ako din naman, Mama Mia, ay matagal ko ring inisip kung kailan ko maririnig mula sa mga labi ni Jules ang tanong na yon. Kaya lang, nung tinatanong na niya sa akin ang mga katagang, "Will you marry me?" ay pumasok talaga sa utak ko na paano kung humindi ako. Kasi laging bumabalik sa alaala ko ang gwapong mukha ni Marco. Lumingalinga ako sa aking paligid nung 2 beses nang inulit ni Jules ang tanong na yon. Kitang-kita ko sa mga mata ng lahat ng taong nandoon ang anticipation para sa magiging sagot ko. Pero kitang-kita ko rin naman sa kanilang mga mata na gusto nilang oo ang isagot ko, Mama Mia. At siguro safe to say na na-pressure ako nung gabing yon. Hindi ako handa. At mas lalong sinabi ko sa sarili ko na ito siguro talaga ang paraan para makaiwas na ako ng tuluyan kay Marco. Para makaiwas akong makagawa ng kasalanan sa kanyang asawa at sa boyfriend ko. Umoo ako at tuwang-tuwa naman si Jules. Halos lumundag-lundag siya sa tuwa at yung mga tao sa paligid namin ay tumayo at nagpalakpakan. Isa-isa din silang lumapit sa amin para i-congratulate kami at yumakap sa amin nung matapos nang isuot ni Jules ang singsing sa kamay ko. Yumakap sa akin ng mga magulang ko pati na rin ang mga kapatid ko. Tuwang-tuwa sila dahil maganda raw talaga ang takbo ng buhay ko. Paulit-ulit na sinasabi ng mga magulang ko sa akin na proud sila sa akin, Mama Mia. Pero wala po doon ang puso't isip ko. Hanggang sa lumapit sa akin ang nanay ni Mark, ang nanay ni Jules. Iha, congratulations. Sana maging masaya kayo ng anak ko sa habang buhay.
Sana mahalin ninyo ang isa't isa at huwag kayong gumawa ng mga bagay na makakasakit sa bawat isa. Medyo nakonsensya ako nung mga panahon na yon, pero pilit akong ngumiti. Matapos ang gabing yon ay umuwi sa apartment ko si Jules. At syempre may nangyari sa aming dalawa, Mama Mia. Pero hindi ko po i-deny sa inyo, Mama Mia, na hindi po ako masaya kahit na-engage na ako sa gabing yon. Pinipilit ko lang sabihin sa sarili ko na dapat ay masaya ka, girl. Dahil eto na ang isa sa mga pinapangarap ng bawat babae. Ang maikasal, pakasalan at panindigan ng taong kanilang kasama at minamahal. Mama Mia, sinabi ko sa sarili kong paninindigan ko itong desisyon na to. Kaya lang, dahil nga ako ang umaasikaso sa mga projects ni Marco ay hindi talaga maiiwasan na magkakasama pa rin kaming dalawa. Ang totoo niyan, Mama Mia, hindi ko alam pero tuwing may meeting kami ni Marco ay tinatanggal ko po ang engagement ring sa kamay ko. Nilalagay ko yon sa aking wallet. At sa tuwing magkasama kaming dalawa ni Marco, ay nawawala po sa isipan ko ang katotohanan na engaged na ako kay Jules. Nawawala din talaga ang guilt. Sa halip ay napupuno po ako ng kilig at excitement sa bawat sandaling kasama ko po si Marco. At sa tuwing nagkakadikit ang mga balat namin sa isa't isa ng hindi inaasahan, ay nandun pa rin ang bulta-bultahing kuryenteng gumagapang sa aking buong katawan. Hanggang isang gabi, Mama Mia, matapos ang isang late night meeting namin, ay inihatid niya ako sa apartment ko. Actually, nag-aantay ako noon ng masasakyan pero dahil gabing-gabi na ay wala na po akong makita. At doon naman ay biglang dumaan sa harapan ko itong si Marco. Halika na, hop in. Isasakay na kita. Ihatid na kita dahil wala ka ng masasakyan ngayon. Aayaw pa sana ako pero dahil excited din akong makasama siya, ay pumasok ako sa sasakyan niya. Sumakay ako sa harapan, Mama Mia. Nagkakwentuhan kaming dalawa hanggang sa dumating na nga kami sa aking apartment. At dun na nga nagsimula ang lahat, Mama Mia. Nung pababa na ako sa apartment ko, ay bigla akong hinila ni Marco. Pababa na sana ako noon sa kanyang sasakyan. Hinalikan niya ako sa labi. Nung una ay mainit at maalab yon. Pero pilit na pumapasok sa isipan ko na hindi ito tama. Mali ito. Itinulak ko po si Marco, Mama Mia, at dali-dali akong bumaba sa kanyang sasakyan. Halos nagkandahulog-hulog na noon ang mga gamit sa bag ko sa paghahanap ko sa susi ko, Mama Mia. Nung maramdaman kong nasa likuran ko si Marco, agad niya akong iniharap sa kanya at hinalikan ulit. Hinulak ko siya. Mali ito, Marco, sabi ko. Sorry, sabi naman niya. Umalis siya, pero nung nakita akong bagsak ang mga balikat niya, ay tinawag ko siya ulit. Gusto mo bang magkape? Ewan ko kung bakit lumabas ang mga katagang yon sa mga labi ko, Mama Mia. Umaliwalas ang mukha ni Marco at bumalik ulit. Nakita ko na ang susi ko at nakapasok na kami sa loob ng apartment ko. Agad akong pumunta sa kusina at nagpainit ng tubig sa electric kettle. Kumuha ako ng mga 3-in-1 kong kape at pinapili ko siya. Habang nagtitimpla ako ay lumapit siya sa akin mula sa aking likuran. Nung mga panahon na yon, Mama Mia, alam kong hindi darating si Jules. Meron kasi siyang mga inaasikaso at may pupuntahan siya kinabukasan na isang education symposium.
Nung nasa likuran ko ni si Marco ay bigla po akong humarap. Nung humarap siya sa akin ay hinalikan niya ulit ako. Maalab ang mga halik na iginawad niya sa labi ko. Ako din naman ay hindi na po nakapagpigil dahil kakaibang excitement ang aking nararamdaman. Alam ko pong mali pero wala na po akong lakas na labanan noon ang damdamin ko, Mama Mia. Hanggang sa unti-unti kaming naglakad at namalayan ko na lamang na nasa sofa na pala kami nung nahiga na ang likuran ko. Alam kong mali ito, Thea. Bulong ni Marco habang hawak-hawak niya ang mukha ko. Pero hindi kita kayang tigilan. Naging mabilis ang mga sumunod na pangyayari, Mama Mia. Mula sa sofa ay napunta kami sa kama nang pareho na kaming hubot-hubad dalawa. Hanggang sa may nangyari na nga sa amin nung gabing yon. Hindi lang isang beses. Ewan ko bakit pero sa tuwing nagkakatabi ang mga katawan namin ni Marco ay nawawala po ang konsensyang nararamdaman ko. Nawawala sa utak ko ang katotohanan na engaged na ako at may asawa ring tao itong si Marco. Hanggang sa hindi na nga namin napigilan ang aming mga sarili at nagkaroon na kami ng lihim na relasyon. Ilang linggo na kaming nagkikita ng palihim, Mama Mia. Sa mga motel o hotel. Minsan nga pati sa bahay nila kapag walang tao. Minsan sa out of town site visit ko, no. Oo, dahil nga arkitekto itong si Marco at ako ang may hawak ng kaniyang mga proyekto, ay lagi po kaming magkasama, Mama Mia. Sa tuwing pumupunta po kami sa mga bahay na pinaparenovate sa kanya at mga bahay na kailangan naming i-design, pati doon ay ginagawa namin ang aming mga hilig ng katawan. Si Jules, wala siyang malay sa mga nangyayari. Patuloy ang kabaitan niya sa akin. Patuloy po ang pag-aasikaso niya noon sa nalalapit naming kasal. Oo, Mama Mia, kung yung iba, mga babae po, ang umaasikaso sa kanilang kasal, sa amin po ay si Jules ang in charge doon. Sinabi ko kasi sa kanya na baka hindi ako makatulong sa pag-aasikaso ng kasal namin dahil sa dami ng projects na ginagawa ko. At isa na nga sa mga proyektong yon ay ang katawan ni Marco. Pero syempre walang kaalam-alam noon ang fiancé ko sa mga totoong nangyayari. Sa bawat ngiti sa akin ni Jules ay unti-unti pong humahapdi ang konsensya ko. Nakokonsensya ako kapag nakikita ko siya. Nakokonsensya ako kapag magkasama kaming dalawa. Nakokonsensya ako kapag mag-isa na ako sa kama at matutulog. Pero sa tuwing magkikita kami ni Marco, lahat ng konsensyang yun ay para bang isang sabon na natutunaw. Nawawala, Mama Mia. At kahit anong iwas ko, kahit anong sabi at paalala ko sa sarili ko na dapat ay iwasan ko na si Marco, ay hindi ko talaga mapigilang bumalik-balik sa piling niya. Para po akong na-addict noon sa mga halik niya, sa mga yakap niya, sa mga haplos niya sa katawan ko, at sa kung papaano niya akong titigan na para bang ako lang ang babae sa mundo. Naadik ako noon sa pagnanasang pinaparamdam ni Marco sa akin. Kapag magkalapit kasi kaming dalawa, Mama Mia, ay pinaparamdam niya sa katawan ko na ako ang pinakababaeng hinahanap niya, na sinasamba niya bawat hibla ng buhok ko. Bawat bahagi ng katawan ko, sinasamba niya. Paano kung dumating yung araw na malaman ng asawa mo itong nangyayari sa atin? Tanong ko minsan habang nakaunan ako sa dibdib niya at pareho kaming hubot-hubad dahil katatapos lang naming magniig dalawa. Gusto kong maniwala sa mga sinasabi niya, Mama Mia.
Ikaw ang pipiliin ko. Pero wag kang mag-alala, hindi niya malalaman. At kung sakali mang dumating ang panahon na malaman talaga niya, ako ang bahala. Ikaw ang mahal ko, ikaw ang pipiliin ko. Gustong-gusto kong maniwala sa mga sinasabi niyang yon, Mama Mia. Lagi niyang sinasabi sa akin na handa siyang harapin kahit na anong eskandalo na dumating sa amin. At dahil sa mga sinasabi niyang yon ay tumatapang din ako. Tumatapang ako na sinasabi sa sarili ko na handa akong harapin kahit maiskandalo pa ako. Alam ko kasi, Mama Mia, na kapag nagkabukingan, ako talaga ang sisisihin ng lahat at syempre magagalit sa akin ang buong mundo pati na rin mismo ang pamilya ko. Lalong-lalo na ang mga magulang ko. Pero handa ako noon. Handa ako para makasama lang si Marco. Pilit kong iwinawaglit noon sa isipan ko ang isang boses na bumubulong na panandalian lang ako sa buhay ni Marco. Na-rebound lang ako. Na-escape lang ako sa magulo niyang mundo. Nalibog lang ang nararamdaman niya sa akin at hindi tunay na pagmamahal. May isang boses kasi na pilit sumisingit sa utak ko, Mama Mia, na kaya ako sinasamahan at ikinakama ni Marco dahil ako itong madali at nahihirapan siya sa buhay nilang mag-asawa. Sa tuwing nag-aaway kasi sila at sa tuwing nagkakaproblema sila, ako lagi ang tinatawagan ni Marco. At kapag may lakad naman kami noon ni Jules, lalo na sa paghahanda ng kasal namin, ay pilit akong umaalis. Lagi kong sinasabi sa kanya na may kliyente akong emergency ang kailangan. Buti na lang at mabait din talaga itong fiancé ko at hindi siya kailanman nagduda sa akin. Alam naman kasi niya na kliyente ko nga si Marco. Pero sa bawat araw na may bumubulong sa isipan kong third party lang ako, rebound lang ako at libog lang ako, ay meron na rin kumukontra, Mama Mia, na hindi lang libog ang nararamdaman ni Marco sa akin. Dahil pinaparamdam niya sa akin na ako lang ang nag-iisang pinakamagandang babae sa mundo. Hindi ko alam na sa talinong taglay ko, ay makukuha ko pa rin palang magpaloko sa isang tao. Mama Mia, ang akala ko ay tuloy-tuloy ang namamagitang kasiyahan sa aming dalawa ni Marco. Akala ko tuloy-tuloy na maitatago namin ang aming mga ginagawa. Akala ko walang makakaalam at forever na magiging sikreto kaming dalawa. At saka na lang nila malalaman kapag nagkasama na kami at iniwan na namin ang lahat-lahat. Pero dumating ang isang araw na nagbago ang lahat sa buhay ko. Isang gabi yun, may nag-text sa akin. Isang unknown number, Mama Mia. Alam ko na ang ginagawa niyo ni Marco. Layuan mo ang asawa ko. All caps lock yun, Mama Mia. Intense kung intense. Nanlamig ako nung mabasa ko yon. Halos mabitawan ko noon ang cellphone ko sa sobrang kaba. Hindi ko alam kung anong gagawin ko noon. Nagkita kaming dalawa ni Marco sa isang parking lot at doon siya unang nagalit. Doon ko naramdaman, Mama Mia, na may ibang katauhan itong si Marco. Malakas, timbaga, at puno ng galit ang pagkakasigaw niya sa akin sa unang beses. Sinabi ko naman sa'yo mag-ingat ka, Teya, di ba? Sabi niya. Hindi ba dapat ako ang nagtatanong niyan sa'yo, ha, Marco? Ako tong walang karapatan eh. Ako tong tago ng tago. Ako tong ginagamit mo lang. Hindi kita ginagamit, Teya. Talaga ba? Talaga bang hindi mo ako ginagamit? Paano mo sasabihing mahal mo ko kung hanggang ngayon hindi mo kayang iwan yung asawa mo, ha? Medyo matagal na tayo, Marco. Mag-iisang taon na tayo. Malapit na nga ang kasal ko eh.
Ang kasal na sinasabi mong hindi ko ituloy dahil magsasama tayong dalawa. Pero hanggang ngayon, andyan ka pa rin, kumakapit ka pa rin sa asawa mo. Ano? Hindi mo lang ba talaga ako ginagamit, ha? Tumahimik siya, Mama Mia. At doon ko na lamang maling-mali talaga ang lahat. Doon ko napagtanto na totoo ang mga tinuran ko. Ginagamit lang ako ni Marco. Kasi kung talagang mahal niya ako ang pipiliin niya. Kung talagang mahal niya ako, matagal na niyang iniwan ang asawa niya. Pero hindi. Hindi kasi alam ko, katulad ng halos lahat ng mga lalaki na nagloloko, sa bandang dulo, pamilya pa rin nila ang uunahin nila. Gaya ni Marco, pamilya pa rin niya ang nasa isip niya. Mama Mia, nung nakita kong nakayuko na si Marco nung sinabi kong mamili siya ngayon din, ay ako na ang kusang umalis sa parking lot na yon. Hindi niya ako tinawag, hindi niya ako hinabol. Umalis lang ako doon, Mama Mia, at naglakad papalayo at saka pumara ng taxi at umiiyak na umuwi. Ilang araw na hindi nagparamdam sa akin si Marco. Ako din naman, Mama Mia, ay hindi rin nagparamdam sa kanya. Pero isang araw, ay bigla siyang tumawag sa akin. Hindi ako sumasagot dahil sinabi ko sa sarili kong namili na siya. Kung ngayon magbabago man ang isip niya, dapat siya na itong mag-effort sa akin. Dapat ako naman itong piliin at ako naman itong habulin. Ilang linggo na ako noong umiiwas kay Marco. Hindi ako sumasagot sa mga text at tawag niya. Hindi ko rin naman napipigilan, Mama Mia, na magbago sa sarili ko. Oo, nagbago rin pati ang pakikitungo ko sa fiancé ko. Si Jules, Mama Mia, ramdam din niya ang pagbabago ko. Hanggang isang gabi, nahuli niya akong umiiyak sa banyo. Hindi ko alam na dumating pala siya. May susi kasi siya sa apartment ko, Mama Mia, kaya wala akong kaalam-alam na nandito siya sa loob ng apartment ko. Nasa banyo ako noon. Umiiyak dahil sa paulit-ulit na pagre-reply ng utak ko sa huling pagkakataon na nag-usap kaming dalawa ni Marco. Nung nakita ako ni Jules ay dahan-dahan siyang lumapit sa akin. May gusto ka bang sabihin sa akin, Thea? Tanong niya. Hindi ko na kinaya ang lahat, Mama Mia. Wala kasi akong ibang mapagsabihan noon dahil ang best friend ko ay nag-migrate na rin papuntang Australia. Hindi ko na rin siya ma-estorbo dahil busy-busy din siya sa pagmamigrate niya doon. Busy-busy siya sa pag-aasikaso ng kaniyang pamilya. At syempre, Mama Mia, alam ko na rin ang sasabihin niya. Dahil una pa lang ay galit na siya sa akin nung may nangyari sa aming dalawa ni Marco. Ang totoo niyan ay nawalan nga kami ng komunikasyon ng best friend ko dahil pinili ko noon na unahin ang nararamdaman ko kay Marco. At nung tinanong yun ni Jules sa akin ay binuhos ko na ang lahat-lahat sa kanya. Sinabi ko ang lahat, Mama Mia. Sinabi ko ang mga nagawa kong pagkakamali sa relasyon naming dalawa. Umiyak si Jules. Umiyak lang siya pero hindi niya ako sinigawan. Hindi niya ako sinaktan. Sunod-sunod lang na bumuhos ang mga luha sa kaniyang mga mata. Tiningnan lang niya ako habang nanginginig ang buo niyang katawan. Bakit? Kulang pa ba ako? May nagawa ba akong pagkakamali, Thea? Humiling-iling ako bago ako sumagot sa kanya. Wala. Wala kang mali, Jules. Ako ang may mali. Ako ang mahina. Hindi siya umalis.
Nasa apartment ko pa rin siya matapos naming mag-usap. Ilang araw ang lumipas, Mama Mia, tahimik lamang kaming dalawa sa loob ng apartment ko. Hindi rin kasi ako pumasok noon sa trabaho at nag-file ako ng leave, samantalang summer vacation naman nung mga panahon na yon. Kaya wala rin pasok si Jules. Andun pa rin siya sa apartment ko, pinagluluto ako, pinaglilinis. Magkatabi pa rin kaming natutulog sa kama pero magkatalikod kami sa isa't isa. Isang araw, Mama Mia, siya na ang nagpaalam sa akin. Hindi kita kayang patawarin sa ngayon, Thea. Pero umaasa akong darating ang panahon na kaya na nating pareho. Na kaya mong mahalin ulit ang sarili mo kahit wala na ako. Sabi niya nung paalis na siya, bit-bit ang lahat ng gamit niya na nandun sa apartment ko. Umiiyak ako na hindi na sumagot sa kanya, Mama Mia. Alam ko rin kasi sa pagkakataon na yon na ito ang tamang gawin, na ito ang tamang desisyon, na ito ang dapat na mangyari. Noong umalis si Jules ay binalik ko sa kanya ang singsing ko, pero hindi niya yun tinanggap. Sabi niya binili raw niya yun para sa akin. Gawin ko raw ang lahat ng gusto ko sa singsing na yun. Pwede ko raw itapon o ibenta. Pero sa akin na raw talaga yun. Ang ginawa ko, Mama Mia, ay niligpit ko ang singsing na yun. Hindi ko na sinuot. At si Jules na rin mismo ang nag-cancel sa lahat ng mga suppliers na naibook na niya dapat sa kasal namin sa susunod na 3 buwan. Siya na rin ang nagsabi sa mga pamilya namin na hindi matutuloy ang kasal. Wala siyang binigay na eksplenasyon. Sabi niya, pareho naming desisyon ang bagay na yon. Binobombard nga ako ng text messages ng mga magulang at mga kapatid ko kung anong nangyari. Pero gaya ni Jules ay tahimik ako, Mama Mia. Doon ay bumilib talaga ako kay Jules. Pwede naman niya akong siraan. Pwede naman niyang sabihin sa lahat na naging malandi ako at naging mahina. Kaya yun, hindi matutuloy ang kasal namin. Pero hindi niya ginawa. Bagkus ay pinoprotektahan pa rin niya ako hanggang sa huli. Hanggang sa lumipas ang 2 taon. Mag-isa pa rin ako, Mama Mia. Si Marco, narinig kong naghiwalay din sila ng asawa niya. At yung asawa niya ay nasa ibang bansa na. Pero hindi na ako muling nagpakita pa kay Marco. Ang alam ko, Mama Mia, ay may bago na rin siyang kinakasama ngayon at kinamumuhian siya ng mga anak niya. Si Jules, nakita ko siya sa social media. May bago na siyang kasintahan. Masaya na silang dalawa. At ako eto. Nag-iisa at pilit pa rin iniisip ang mga pagkakamaling nagawa ko sa buhay ko. Marami akong nawala, pero may isa namang bumalik sa akin pagkalipas ng halos 2 taon. Ang sarili ko, Mama Mia. Unti-unti kong tinanggap ang mga pagkakamali ko. Natutunan kong hindi lahat ng pag-ibig ay tama. At minsan, ang tunay na pagmamahal ay yung kakayaning isuko ang taong minamahal mo para mailigtas mo ang sarili mo at siya sa isang kumunoy. Ngayon, Mama Mia, ay mas totoo na po ako, mas buo. At kung sakali mang dumating muli ang pag-ibig sa buhay ko, titiyakin kong hindi na ito lihim at hindi na ito mali. Sa mga nakikinig ngayon sa kwento ko, nawa po ay meron kayong natutunan sa aking mga napagdaanan. Lalong-lalo na sa mga single ladies dyan. Talagang hindi po perpekto ang pagmamahal at ang relasyon. Pero kahit gaano pa ka-imperfect ang isang relasyon, kung perpekto mong minamahal ang sarili mo, ay hindi ka mawawala sa paggawa kung ano ang tama. Ang totoo kasi niyan, Mama Mia, naisip ko rin na baka dahil sa pagiging rebelde ko nung bata pa ako at baka dahil sa dami ng resentment sa puso ko, nga ako hindi nakita ang halaga ko.
Kaya ako pumayag na pangalawa sa taong minamahal ko. Kaya ako pumayag na itago na lamang sa sulok at sa dulo. At sana wala nang ibang babaeng dumanas pa noon. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Lubos na gumagalang. Thea. Sana naman, isa na namang kwento ng hindi paggawa ng tama ng pagpapadala sa pagkakamali. Well, wala namang taong perpekto, lahat naman tayo nagkakamali. Ang importante diyan, tayo ay natututo sa bawat pagkakamali na yon at hindi na natin uulit-ulitin pa. Para sa iyo, Thea, nako, isang malaking hug para sa iyo at isang tapik sa likod mo dahil nagawa mong lagpasan ang madilim na bahaging iyon ng iyong buhay. Oo, totoong nakaka-excite ang pag-ibig, ano? Totoong nakakakilig kapag nakita mo na yung taong minamahal mo, kapag magkasama kayo, at kapag pakiramdam nyo walang ibang tao sa mundo. Totoong napakasaya ng pakiramdam na yon. Kaya lang, kahit na masaya yon, kung alam mo namang may ibang taong maaapakan, kung alam mo namang may ibang taong masasaktan, mali pa rin ang pagmamahal na yon. Pero, sino ba naman tayo para humusga? At least natuto ka. Ako naman talaga ay medyo natutuwa sa ating mga letter senders, kasi lately, yung ating mga nababasa ay mga may pagbabago talaga na nangyayari sa kanilang buhay. Lalong-lalo na yung mga babaeng dumaan sa pagiging isang third party. Please girls, huwag po kayong pumayag na maging third party kayo. Huwag kayong pumayag na maging dahilan kayo kung bakit nanginginig ang isang babae, magbabasa ng mga chat, nakikita ang mga ebidensya at kung ano. Dahil hindi po yan ang inyong ikagaganda. Maniwala kayo sa akin. Hindi po kayo gaganda at hindi po kayo magiging superstar kung kayo ay magiging third party. Kasi may ibang babae na proud pa sa pagiging third party. Eto talaga ang tatandaan nyo. Kung tunay at dalisay ang pagmamahal, aayusin niya ang lahat sa buhay niya para hindi kanya madamay at hindi masira ang iyong reputasyon. Eto ang tatandaan nyo, girls. Kung may isang lalaking may asawa, kinakasama, o may may sabit na sa buhay, tapos magmamahal sa inyo, alam niyo kung anong unang-una niyang gagawin? Aayusin niya ang mga sabit na yon. Aayusin niya lahat. Kung may asawa man siya, makikipaghiwalay siya, makikipag-annul siya. Hindi yung hiwalay na hiwalay lang, kasi kahit may legal separation kayong dalawa, mag-asawa pa rin yung mga yon. Kahit may legal separation sila, kasi sa mata ng batas, sa mata ng Diyos, mag-asawa pa rin sila. Annulled dapat, kasi walang divorce pa dito sa Pilipinas. Di ko alam kung maa-approve o hindi, di ba? So, dapat annulled muna. Ayusin niya muna ang annulment niya bago kanya ipapasok sa kanyang mundo. Hindi yung ikaw ang hahayaan niyang humarap sa mga mapanghusgang lipunan. Alam naman natin na ang lipunan natin ay medyo unfair talaga pagdating sa mga kabitang serye na ganyan. Laging mas lalo at mas malaki ang sisi doon sa babae. Kaya dapat iisipin niya yon kung talagang mahal ka niya, 'di ba? Kung hindi niya magawa yon, kung lagi lang siyang nangangako na hihiwalayan at iwanan niya ang kanyang asawa, nako, hindi mangyayari yon, girl. Sinasabi niya lang yan, 'di ba? Unang-una dapat hindi kanya muna dinadamay sa komplikado niyang buhay. Pero kung dinamay ka na niya, mag-isip-isip ka na. Anyways, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong sulat dito sa atin, Thea. At syempre, sa mga nanonood ngayon, please like and share this video. Subscribe na rin kayo dito sa ating YouTube channel. Para naman lagi din kayong ma-update, ay click nyo na rin yung notification bell. Please tulungan nyo ako makaabot ng 100,000 subscribers by the end of the year. Kaya pa ba? Hindi ko alam, pero tulungan niyo po ako. At syempre, hihingi po ako ng dispensa para sa mga past po nating mga kwento na may nagre-reklamo na meron raw hissing sound o may mga creaking sound. Hindi ko po siya marinig during editing kasi
kapag nag-e-edit ako ngayon, hindi na ako gumagamit ng headphones. Pero sige, titignan po natin. Pasensya na po kayo talaga. Salamat pa rin dahil kahit may ganun, ay nandito pa rin kahit nagmamahal, sumusuporta pa rin sa atin. Thank you very much. Hi ako kay Lenny Rosario. Maraming salamat, Lenny. Hi din kay Viva OFWs, kay Ruby Ramos. O sila po yung mga nagreklamo sa atin. Hi din ako kay Maricel Mina. Maraming salamat. Nora Barido Hamandre. Uy, wala po akong hard feelings dun sa inyong pagrereklamo ha. Ang totoo nga niyan, nagpapasalamat po ako dahil concerned po kayo dito sa ating channel at sinabi niyo po na may mga ganyang pangyayari. So sana sa videong ito ay wala na. Hi naman ako kay Marvy Monticelio, kay Chazzy Chai, Christina Season, Gail Easy, Liana. Hello sa iyo, maraming salamat. Si Liana din pala, sabi niya may creaking sound daw po ang audio ko. Sorry po ha, akin pong titignan po mamaya pag-edit nito. Kasi yung mga past videos natin ay na-record ko na po yun bago pa itong pagrereklamo na nabasa ko. Kasi itong kwentong ito, Saturday ko po ito ni-record. Yung ano po nung nakaraan pa. Hi ako kay Alcura Okit, hi din kay Angelina Kapungkol, kay Yento Regidor, kay Des Limbo, Mary Grace Sinadan all the way from Milan, Italy, maraming salamat. Lira Labelia, maraming salamat. Sally Buma, hi din kay Jaime Bicomong from Tayabas City. BTS X Army, maraming salamat. Hi din kay Reynaldo De Vera, kay Sheila Kin. O, Sheila kasi yun ang spelling Hi din kay Eileen Ersando, maraming salamat. Kay Maria Cristina Mansor. Hello rin ako kay Maria Elena Abe, Glenda Nespiros Borja. Maraming salamat Liza Chen, Abigail Tenorio, Ninya D4602. Maraming salamat. Hi din kay Mr. Moharlika, Shikaling B. Maraming salamat Shikaling B. Leonie Manay, thank you so much sa pagkikinig all the way from Bungabong Oriental, Mindoro. Key Charot, Lynn Javier, LV Lapot, maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga hindi nabasa, ako baka sa susunod na video ay babasahin natin ang inyo pong mga pa-shoutout. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal nitong ating channel. Hanggang sa susunod nating kwento, ako po si Mama Mia. Mwah, mwah, mwah. I love you all. Ingat po kayo palagi at lagi po kayong magdadasal. At syempre, uulitin ko po, subscribe to my channel. Bye-bye!